Kaninang umaga tinapos ko na ang lahat. Sa loob ng isang malamig at tahimik na opisina ng abogado na may amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy, pinirmahan ko ang mga dokumento na tuluyan nang magwawakas sa lahat ng bagay na pinaghirapan ko. Ang aking huling habilin, kinansela ko ito. Ang mga ari-arian na naipundar ko mula sa aking dugo at pawis sa loob ng mahigit 20 taon, isa-isa kong inilipat sa isang pundasyon na tutulong sa mga batang ulila at mga matatandang inabandona. Tinanggal ko ang kanyang pangalan sa lahat ng bagay na mayroon ako. Sa isang pirma, ang mana na nagkakahalagang daan-daang milyong piso, ang mana na inaakala niyang sa kanya na, ay naglahong parang bula. Wala na siyang makukuha. Kahit isang sentimo, marahil ay nagtatanong kayo kung anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa sarili niyang anak. Anong klaseng ama ang magkakait ng kinabukasan sa nag-iisa niyang dugo at laman? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ako ang ama na iyon at ginawa ko ito ng walang anumang pag-aalinlangan. Dahil ang anak na tinutukoy ko, ang anak na si Miguel, ang siyang unang tumapos sa akin. Ginawa niya ito hindi isang beses lang, kundi araw-araw. Sa loob ng 20 taon, 20 taon, 20 taon, subukan ninyong isipin iyan. 20 Pasko na mag-isa, 20 kaarawan na walang bumabati, 20 taon ng katahimikan na sumisigaw sa loob ng 4 na sulok ng aking bahay. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa anumang sigaw o insulto. Ito ay ang katahimikan ng paglimot, ng pagwawalang bahala. Ito ang kaparusahan na ipinataw niya sa akin dahil sa isang kasalanan na hindi ko naman ginawa, ang kasalanan ng pagiging isang simpleng tao lamang. Ang pinakamasakit na alaala ay hindi ang araw na iniwan ako ng kanyang ina para sa isang mas mayamang lalaki. Hindi. Ang pinakamasakit ay ang alaala ng isang tawag sa telepono mula sa isang malamig na kwarto ng ospital. Ako ay nakahiga doon pagkatapos ng isang malaking operasyon sa puso. Ang mga makina sa paligid ko ay tumutunog at bawat paghinga ko ay may kasamang sakit. Mag-isa ako at natatakot ako. Sa buong buhay ko, iyon ang unang pagkakataon na tunay akong natakot sa kamatayan. Dinampot ko ang telepono at sa nanginginig na mga daliri, tinawagan ko siya. Ang nag-iisa kong anak. Miguel, sabi ko, ang boses ko ay mahina at garalgal. Anak, nasa ospital ako. Inoperahan ako sa puso. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang pagtipa niya sa keyboard ng computer. Dad, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay walang emosyon abala. May meeting po ako ngayon, importante. Pwede po bang mamaya na lang? Pero anak, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Sige na Dad, tatawag ako ulit. Pero hindi na siya tumawag. Hindi ng gabing iyon, hindi kinabukasan, hindi kailanman. Sa mga araw na iyon sa ospital habang pinagmamasdan ko ang ibang mga pasyente na may mga pamilyang nag-aalaga sa kanila, naintindihan ko ang lahat. Para sa kanya, ako ay isang abala. Isang responsibilidad na ayaw niyang harapin. Isang bagay na kailangan niyang itago dahil hindi ako umaangkop sa maganda at matagumpay na buhay na itinatayo niya. Walang utang na loob, iyan ang tamang salita para doon. Isang kumpletong kawalan ng utang na loob. Nakalimutan niya ang lahat ng sakripisyo, ang mga gabing walang tulog noong may sakit siya, ang bawat sentimo na inipon ko para lang makapagtapos siya sa isang magandang universidad. At ngayon, pagkatapos ng 20 taon, tumawag siya. Linggo lang ang nakalipas nang lumabas sa lahat ng pahayagan ang aking pangalan. Si Arturo Reyes, isang retiradong accountant mula sa Laguna, ang nag-iisang nanalo ng 500 milyong pisong jackpot sa loto. 500 milyon, isang halaga na hindi ko kailanman pinangarap. Isang halaga na sa totoo lang ay maliit na bahagi lang ng naipundar ko sa tahimik na paraan sa pamamagitan ng real estate sa mga taon na kinalimutan niya ako pero hindi niya iyon alam. Ang alam lang niya ay ang nakasulat sa dyaryo at kaya tumunog ang telepono. Dad, ang boses na iyon,
na minsan kong pinangarap na marinig ay naging tunog ng kasakiman sa aking pandinig. Dad, kamusta na po? Ang lakas ng loob, ang kapal ng mukha. Miguel, sagot ko, ang boses ko ay kalmado. Isang kalamigan na natutunan ko sa loob ng 20 taon ng pag-iisa. Dad, alam kong matagal na, pero malapit na ang Pasko. Naisip namin ni Isabel na imbitahan ka para sa Noche Buena. Alam mo na, para sa pamilya. Pamilya? Pamilya. Halos maidura ko ang kapeng barako na iniinom ko. Pamilya. Isang salita na binura niya sa aming pagitan sa loob ng 20 taon. Ngayon, dahil sa pera, bigla niya itong naalala. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib, isang galit na matagal ko nang itinago. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat. Ang mga sulat na ibinalik. Ang mga tawag na hindi sinagot. Ang sakit ng pagiging ama sa pangalan lamang. Pero hindi ako sumigaw. Sa halip, huminga ako ng malalim. At isang plano na dahan-dahang nabubuo sa aking isipan sa loob ng maraming taon ay biglang naging malinaw na parang kristal. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang hustisya na matagal ko nang hinihintay. Talaga? Sabi ko. Hinahayaang magkaroon ng kaunting init sa aking boses. Siyempre anak, pamilya tayo, darating ako. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga ng tagumpay sa kabilang linya. Akala niya, nakuha na niya ang gusto niya. Akala niya, ang matandang lalaki na iniwan niya ay marupok pa rin at madaling mauto. Akala niya, ang pera ay kayang bumili ng kapatawaran. Salamat Dad, ang saya ko, sabi niya. Ang kasakiman ay hindi na maitago sa kanyang boses. Oo naman, sagot ko. At Miguel, meron akong sorpresa para sa inyo, isang espesyal na regalo para sa Pasko. Hindi ito paghihiganti. Hindi sa paraan na iniisip ninyo, ang paghihiganti ay para sa mga taong galit pa rin. Ako, tapos na ako sa galit. Ang nararamdaman ko ngayon ay isang bagay na mas malalim, mas tahimik. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng isang leksyon na dapat ay matagal na niyang natutunan. Na ang paggalang ay hindi hinihingi, ito ay pinaghihirapan. At ang pamilya ay hindi isang investment na babalikan mo lang kapag kumikita na. Sa darating na Noche Buena, darating ako sa kanilang bahay, magdadala ako ng ngiti, magdadala ako ng regalo, ngunit ang laman ng regalo ngayon ay hindi pera. Ang laman nito ay ang lahat ng katotohanan na itinago ko. Ang laman nito ay ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Sa gabing iyon, sa harap ng kanyang asawa, sa gitna ng kanilang magarbong hapunan na binayaran ng pera ng ibang tao, matitikman niya ang bunga ng kawalan niya ng utang na loob. Malalaman niya na ang amang itinuring niyang isang bigo ay ang taong hahatol sa kanyang kapalaran. At yun mga kaibigan ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa mga komento. Ang tawag na iyon mula kay Miguel ay parang isang susi na muling nagbukas sa isang kwartong matagal ko nang isinara at pilit na kinalimutan. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, ang katahimikan sa aking bahay ay biglang napuno ng mga multo ng nakaraan. Ang bawat sulok ay tila may anino, ang bawat pagtiktak ng orasan ay isang paalala ng 20 taon na lumipas ng mag-isa. Umupo ako sa aking paboritong silya, hawak ang isang tasang kape, barako na lumamig na nang hindi ko na mamalayan at hinayaan kong dalhin ako ng aking isipan pabalik sa araw na gumuho ang lahat. 20 taon na ang nakalipas pero ang sakit ay sariwa pa rin na parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Ang aming bahay noon ay iba, mas masaya, puno ng mga pangarap at tawanan. Ngunit sa isang iglap, ang init na iyon ay naging isang nakakapasong lamig. Si Isabel, ang aking asawa, ay nag-e-impact ng kanyang mga gamit. Ang mga maleta niya ay nakabukas sa sahig ng aming kwarto na parang mga bukas na sugat. Ang bawat damit na tinutupi niya ay isang sampal sa aking pagkatao. Naaalala ko pa ang kanyang mga salita kasing talas ng mga bubog ng salamin. Sabi niya, "Tingnan mo ang sarili mo, Arturo, 45 taong gulang ka na
Anong may pagmamalaki mo? Isang hamak na trabaho sa isang maliit na kumpanya, isang bahay na halos hindi natin kayang bayaran, at mga pangarap na mananatiling pangarap. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim sa aking puso. Sinubukan kong mga tuwiran. Sinabi ko sa kanya na masaya kami, na sapat na ang lahat. Tumawa siya. Isang tawang mapait at walang kagalakan. Masaya? Tanong niya. Kailan mo ba ako huling sinorpresa, Arturo? Kailan mo ba ako dinala sa isang magandang lugar? Si Roberto, tinatrato niya ako na parang reyna. Si Roberto, ang bago niyang pag-ibig. Ang lalaking may magarang kotse at mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya. Ang lalaking matagal na palang tumatawag sa aming telepono bago ko pa man naintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Ang katotohanan ay masakit. Ipinagpalit niya ako, ang aming pagsasama, para sa isang buhay ng karangyaan. Sa gitna ng aking pagkagapi, isa lang ang naisip ko. Paano si Miguel? Tanong ko, ang boses ko ay halos hindi na lumabas. Kailangan niya ng isang buong pamilya. Kailangan niya ang kanyang ama. Ang sagot niya ang tuluyang dumurog sa akin. Ang kailangan ni Miguel ay isang ama na panalo sa buhay, sabi niya, bago isara ng malakas ang maleta. At ikaw, Arturo, sa buong buhay mo, isa ka lang kabiguan. Isang kabiguan. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Ang diborsyo ay mabilis at brutal. Ang abogado niya ay magaling at mahal. Ang sa akin ay pagod at kulang sa bayad. Nakuha niya ang bahay, ang kotse at ang pinakamahalaga sa lahat, ang katapatan ng aming anak. Ako naman ay napunta sa maliit na inuupahang bahay na ito sa Laguna, nagsisimula muli sa edad na 45 na walang dala kundi ang aking trabaho bilang accountant at ang mapait na lasa ng kataksilan. Si Miguel ay 18 taong gulang na noon, sapat na ang edad para pumili ng panig. At pinili niya ang panig ng kanyang ina nang walang pag-aalinlangan. Ang huli naming pag-uusap ay isang alaala na gusto kong ibaon sa limot ngunit pilit na bumabalik. Sabi niya sa akin sa telepono, ang boses niya ay malamig at puno ng kasiguraduhan ng isang kabataan na akala niya ay alam na niya ang lahat. Tama si Mama Dad, palusot ka lang ng palusot. Siguro kung mas nagsikap ka lang, kung naging mas matagumpay ka, hindi sana nangyari ito. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinubukan kong ipaintindi sa kanya na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera, na ang tagumpay ay may iba't ibang anyo. Pero sarado na ang isip niya. Ang kanyang stepfather ay may pera, impluensya, mga koneksyon. Ano ang mayroon ako? Isang maliit na apartment at isang durog na puso. Pagkatapos noon, katahimikan. 20 taon ng nakabibinging katahimikan. Nagpadala ako ng mga birthday card taon-taon. Bumabalik ang mga ito sa akin na may tatak na return to sender. Nagpapadala ako ng mga regalo tuwing Pasko sa pamamagitan ng LBC. Hindi ko alam kung natanggap ba niya o itinapon lang. Tumatawag ako pero diretso lang sa isang patay na linya o sa isang voicemail na alam kong hindi niya kailanman papakinggan. Natutunan kong mamuhay sa kawalan. Natuto akong hanapin ang kahulugan sa maliliit na bagay, sa aking trabaho, sa mga libro, sa paminsan-minsang kabaitan ng mga kapitbahay. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, hindi ako tumigil sa pag-asa. Hindi ako tumigil sa paniniwala na balang araw, maaalala ng aking anak ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magbisikleta, ang lalaking nagpuyat buong gabi noong may pulmonya siya, ang lalaking nagmahal sa kanya ng walang kondisyon kahit na ang pagmamahal na iyon ay hindi naging sapat. Ang sugat ng nakaraan ay malalim. Ito ang sugat na dala-dala ko araw-araw. At ngayon ang tawag ni Miguel ay hindi isang balsamo para sa sugat na iyon. Hindi. Ito ay parang pagbudbud ng asin dito. Ginawa niya ito hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera. At sa sandaling iyon, habang nakaupo ako sa dilim, alam ko na ang lumang Arturo, ang Arturo na isang kabiguan, ay matagal nang patay. Ang kaharap nila ngayon ay isang bagong tao. Isang taong natuto sa pinakamasakit na paraan kung paano gamitin ang sakit para maging mas malakas. Ang pag-iisa sa kabila ng sakit na dulot nito
ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko inaasahan: oras. Napakaraming oras. Sa mga unang taon pagkatapos ng diborsyo, ang oras ay isang kalaban. Ang bawat minuto ay isang mabigat na pasanin. Ang bawat araw ay isang kawalan na kailangan kong harapin. Ang katahimikan sa bahay ay nakabibingi. Kaya't kinailangan kong humanap ng isang bagay, kahit ano, para punan ang espasyong iyon, para ilayo ang aking isipan sa patuloy na tanong na bakit? At doon ko natuklasan ang aking tunay na talento, hindi ang pagiging isang ordinaryong accountant na tagakwenta lang ng numero ng iba, kundi ang kakayahang makita ang kwento sa likod ng mga numero, ang potensyal sa gitna ng kaguluhan. Ang kalungkutan ang naging panggatong ko. Ang mga gabing dapat sana ay para sa pamilya ay naging oras ko sa pag-aaral. Nagsimula ang lahat noong kasagsagan ng krisis pinansyal noong 2008, habang ang lahat ay natatakot, nagbebenta ng kanilang mga ari-arian sa mababang halaga at umiiwas sa merkado ng real estate na parang isang salot. Ako naman ay nakakita ng isang bagay na iba. Nakakita ako ng oportunidad. Isang gabi, habang binabasa ko ang dyaryo, isang maliit na anunsyo ang pumukaw sa aking atensyon. Isang remata, isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdibisyon na ibinebenta ng bangko sa presyong halos pamigay na. Kinabukasan, sa aking tanghalian, pinuntahan ko ang lugar. Ang bahay ay lumana, kinakalawang ang mga rehas, at mahaba na ang damo sa bakuran. Karamihan ng tao ay dadaan lang dito at iiling. Ngunit ako, na may mata ng isang accountant, ay hindi nakita ang sira-sirang itsura. Ang nakita ko ay ang buto nito. Matibay ang pundasyon, maganda ang lokasyon, malapit sa eskwelahan at palengke. Sa aking isipan, kinwenta ko na agad ang gastos sa pagkumpuni laban sa posibleng kikitain sa upa. Ang desisyong iyon ang nagpabago sa lahat. Ginamit ko ang lahat ng aking naipon mula sa separation pay at isang maliit na utang sa bangko. Ang sabi sa akin ng bankero, "Sigurado ka ba dito, Mr. Reyes? Delikado ang real estate ngayon." Ngumiti lang ako at sinabing, kung kailan takot ang lahat, doon dapat maging matapang. Ang bahay na iyon ang naging santuwaryo ko. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, didiretso ako doon. Dala ko ang aking mga lumang gamit sa pagkarpintero. Ako mismo ang nagkaskas ng lumang pintura, nag-ayos ng mga tumutulong bubong, at nagpalit ng mga sirang bintana. Ang pisikal na pagod ay isang biyaya. Pinapawi nito ang pagod ng aking isipan at puso. Sa bawat pagpukpok ng martilyo, nararamdaman ko na may itinatayo akong muli. Hindi lang isang bahay, kundi ang aking sarili. 6 na buwan ang lumipas at ang bahay na dati mukhang abandonado ay naging isang malinis at maaliwalas na tahanan. Agad akong nakahanap ng nangungupahan, isang batang mag-asawa na nagsisimula pa lang sa kanilang buhay. Ang pasasalamat sa kanilang mga mata nang makita nila ang kanilang bagong tirahan ay isang bagay na hindi mababayaran ng pera. Ang unang tseke ng upa na natanggap ko, iyon ang simbolo ng aking bagong simula. Sapat ito para bayaran ang buwan ng hulog sa bangko at mayroon pang disenteng natira. Ngunit sa halip na gastusin ito, ginawa ko ang isang bagay na hindi inaasahan ng lumang Arturo. Inipon ko ito at muling ininvest. Bumili ako ng isa pang maliit na ari-arian. Tapos isa pa. Ang krisis na nagpabagsak sa marami ang naging hagdanan ko sa pag-angat. Natutunan kong basahin ang merkado. Natutunan kong maging matiyaga. Ang aking mga gabi ay napuno ng mga spreadsheet, mga pag-aaral sa market trends, at mga kalkulasyon. Naging laro ko ito. Isang laro na ako lang ang nakakaalam at ako ay nananalo. Pagsapit ng 2020, hindi ko namalayan, mayroon na akong 12 ari-arian. Pagsapit ng 2020, umabot na ito sa mahigit 20. Lahat ay mga paupahan na nagbibigay sa akin ng tuloy-tuloy na kita. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinanatili kong simple ang aking buhay. Nakatira pa rin ako sa parehong inuupahang bahay. Minamaneho ko pa rin ang aking lumang Toyota. Ang aking mga damit ay simple lang. Walang sino man ang nakakaalam sa laki ng aking yaman. Para sa mundo, para sa aking mga kapitbahay, ako pa rin si Arturo Reyes, ang tahimik na accountant.
Hindi nila alam na ang taong binabaliwala nila ay nagmamay-ari na ng kalahati ng mga apartment sa aming lugar. Ginawa ko ito ng tahimik dahil hindi ko kailangan ng kanilang paghanga. Ginawa ko ito para sa sarili ko, para patunayan sa sarili ko na hindi ako isang kabiguan. Kaya't nang dumating ang balita tungkol sa pagkapanalo ko sa loto, natawa na lang ako. 500 milyong piso, isang napakalaking halaga, oo. Para sa karamihan ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Para sa akin ito ay isang bonus lamang, isang hindi inaasahang biyaya na bumagsak sa isang pundasyong matagal ko nang pinatibay. Ang totoong yaman ko ay hindi nanggaling sa isang pirasong papel na binili ko sa isang sari-sari store dahil sa isang kapritso. Ang totoong yaman ko ay itinayo mula sa mga abo ng aking durog na puso, pinanday ng kalungkutan at pinalakas ng disiplina. Ito ang hindi alam ni Miguel. Ito ang hindi alam ni Isabel. Sa kanilang isipan, ako pa rin ang talo ng Arturo na iniwan nila 20 taon na ang nakalipas na bigla na lang sinuwerte. Hindi nila alam na ang swerte ay para lamang sa mga handa. At ako, sa loob ng 20 taon, ako ay naghanda. Ilang araw pagkatapos ng tawag ni Miguel, habang iniisip ko pa ang mga susunod kong hakbang, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang numero na hindi nakarehistro sa aking contacts, ngunit sa isang iglap, kinutuban na ako kung sino ito. Ang isang uri ng kaba na may halong inis ay gumapang sa aking dibdib. Sinagot ko ito, Arturo. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar, ngunit may ibang tono. Puno ito ng isang peking tamis, isang kaplastikan na matagal ko nang hindi narinig ngunit hindi ko kailanman malilimutan. Ito ay ang boses ni Isabel. Ang boses na sanay sa paghingi, na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Isabel, sagot ko, pinanatili kong pantay at walang emosyon ang aking boses. Ang bait mo namang naisipang tumawag pagkatapos ng 20 taon. Tumawa siya ng bahagya, isang tunog na nagpapaalala sa akin ng mga gasgas sa isang lumang plaka. Alam ko matagal na. At humihingi ako ng tawad doon, Arturo. Marami lang talagang nangyari, pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Nakuha ko ang numero mo kay Miguel. Anong kailangan mo? Tanong ko ng diretsahan. Wala na akong panahon para sa mga paligoy-ligoy. Bumuntong hininga siya, isang buntong hiningang puno ng drama na parabang pasan niya ang buong mundo. Tungkol ito kay Miguel, ang anak natin. May malaki siyang problema, Arturo, malaking malaki. At bilang ina, hindi ko na alam ang gagawin ko. Habang nagsasalita siya, pinakinggan kong mabuti hindi lang ang kanyang mga sinasabi, kundi pati na rin ang mga hindi niya sinasabi. Narinig ko ang mga mahihinang bulungan sa kanyang likuran, boses ni Miguel. Nagbibigay ng mga utos. Sabihin mo, mas malaki. Sabihin mong urgent. Ang kanilang pagsasabuatan ay sobrang halata na halos nakakatawa na. Ang business niya, ang startup na pinaghirapan niya, nasa bingit ito ng pagkalugi, patuloy ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa peking pag-iyak. May mga investor na humahabol sa kanya. Kung hindi siya makakapagbayad agad, mawawala ang lahat sa kanya. Lahat ng pinaghirapan niya. Pinaghirapan niya, naisip ko. Anong pinaghirapan niya? Ang alam ko lang ay ang buhay ng karangyaan na ipinapakita niya sa social media na siguradong hindi galing sa sarili niyang pawis. Nahihiya akong humingi, Arturo, lalo na pagkatapos ng lahat, sabi niya. At dito na niya ginamit ang kanyang alas. Pero pamilya pa rin tayo, may isa tayong anak at may mga apo ka. Ayaw mo naman sigurong magdusa sila dahil sa problema sa negosyo, di ba? Para na rin ito sa kinabukasan nila. Ang paggamit sa mga bata, isang klasikong galaw ng isang manipulador. Alam na alam niya kung aling mga butones ang pipindutin. Ang dating Arturo ay siguradong bibigay dito. Ang dating Arturo ay magpapadala ng pera ng walang tanong sa pag-asang mabibili niya ang pagmamahal at paggalang na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pero hindi na ako ang dating Arturo. Magkano? Tanong ko. Ang boses ko ay malamig na parang yelo. Tila nagulat siya sa diretsahan kong tanong. Nag-alinlangan siya sandali. Mga 10 milyong piso, 10,000 tawas.
Siguro ang makakatulong para maayos ang mga agarang problema. Muli, narinig ko ang bulong ni Miguel sa likod. Baka pwedeng 15 para sigurado. Pero kung kaya mo, dagdag ni Isabel, kung kaya mong i-stretch, 15 milyong piso. Hinihingi na parang barya lang. Ang kapal ng kanilang mga mukha ay halos hindi ko na masukat. Ito ang unang pagsubok sa aking plano. At sa isang iglap, naging malinaw sa akin ang dapat kong gawin. Ang sagot ko ay hindi, sabi ko. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. Hindi ko kayo bibigyan kahit 1 sentimo. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikang puno ng pagkabigla. Ano? Sabi ni Isabel. Nawala na ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang boses. Arturo, hindi ka pwedeng maging seryoso. Nanalo ka ng daan-daang milyon. Ano ba naman ang 15 milyon para tulungan ang sarili mong anak? Sinabi ko na, Isabel, hindi. Pero bakit? Ama ka niya, mahal mo siya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng galit. Mahal ko ang anak na kinalakihan ko, sagot ko. Hindi ang taong kausap mo ngayon sa likod. Ang pagmamahal, Isabel, ay hindi isang transaksyon. At ang paggalang ay hindi nabibili. Natutunan ko iyan sa pinakamasakit na paraan. Hayop ka! Sigaw niya bago marahas na ibaba ang telepono. Pagkatapos ng tawag, hindi ako nakaramdam ng galit o lungkot. Ang naramdaman ko ay isang kakaibang kalinawan, isang kumpirmasyon. Ang kanilang mga motibo ay kasing linaw na ng sikat ng araw. Ang kanilang paglapit sa akin ay hindi tungkol sa pamilya o pagbabalik loob. Ito ay tungkol sa pera at pera lamang. Ang dula-dulaan ng aking dating asawa ay nabigo. At sa kanyang pagkabigo, binigyan niya ako ng lahat ng katibayan na kailangan ko. Ang unang hakbang ng aking plano ay tapos na. Ngayon, oras na para sa susunod. Ang oras na para alamin kung hanggang saan ang kayang gawin ng aking sariling anak. Pagkatapos ng tawag ni Isabel, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang kanilang desperasyon ay parang isang sugatang hayop, mapanganib at hindi predictable. Ngunit sa halip na hintayin ang kanilang susunod na galaw, nagpasya ako na ang gagawa ng unang hakbang. Kailangan ko ng isang huling hindi maikakailang patunay, isang pagsubok na tuluyang mag-aalis sa anumang natitirang hibla ng pag-aalinlangan sa aking puso. Ito ay isang masakit na bagay na kailangang gawin, ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan gaano man ito kapait. Kaya't kinabukasan ng umaga, habang ang araw ay sumisikat pa lamang sa Laguna, dinampot ko ang telepono at tinawagan ko si Miguel. Ito ay isang tawag na pinaghandaan ko ng husto. Kailangan kong maging mahusay na aktor. Kailangan kong ibalik sa kanya ang uri ng panluloko na ibinigay niya sa akin sa loob ng 20 taon. Sumagot siya sa ikalawang ring, ang boses niya ay may halong pag-aalala at pag-asa. Dad, hindi ko inaasahang tatawag ka. Miguel, sabi ko, at sinadya kong gawing mahina at basag ang aking boses na para bang pasan ko ang isang mabigat na problema. Anak, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ano yun, Dad? May problema ba? Agad kong naramdaman ang pagbabago sa kanyang tono. Ang pag-asa ay naging pag-iingat. Huminga ako ng malalim na parang nag-iipon ng lakas ng loob. Tungkol ito sa pera, anak, ang napanalunan ko sa loto. Nagkunwari akong nahihirapang magsalita. May nagawa akong malaking pagkakamali. Pagkakamali? Anong klaseng pagkakamali? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas naging seryoso. Nainganyo ako, Miguel. Alam mo na ang mga usapan tungkol sa cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum. Sabi nila, malaki raw ang kitaan. Masyado akong naging agresibo. Nag-invest ako ng malaki. Iniisip kong mapapalago ko pa ito para sa kinabukasan, para sa inyo. Pero ang merkado sobrang volatile. Biglang bumagsak. At ako ay naipit. Hinayaan kong mabitin sa hangin ang aking mga salita. Sa kabilang linya, wala akong narinig kundi ang kanyang paghinga. Halos marinig ko ang pagtakbo ng kanyang isipan, ang mabilis na kalkulasyon. Gaano kalala, Dad? Tanong niya sa wakas. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng simpatya. Ito ay ang boses ng isang business associate na nagtatanong tungkol sa isang
masamang investment, hindi ng isang anak na nag-aalala para sa kanyang ama. Malala, anak, sabi ko, habang pinipigilan ang pait sa aking dila. Halos lahat nawala. Nawalang parang bula, may natira pa siguro, sapat lang para sa mga pang-araw-araw na gastusin at siguro para sa handa sa Pasko, pero yun na lang, wala na ang malaking pera. Ang sumunod na katahimikan ay mas nagsalita kaysa sa anumang salita. Tumagal ito ng marahil 10 segundo, ngunit para sa akin, ito ay isang kawalang hanggan. Sa loob ng 10 segundong iyon, naramdaman ko ang paglamig ng aming koneksyon. Ang manipis na sinulid na muli niyang sinubukang ikabit ay tuluyan ng naputol. Ganun ba? Sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay patag, malamig at malayong malayo. Nakakalungkot naman niyan, Dad. Talagang nakakalungkot. Ang kanyang mga salita ay walang laman, mga pangungusap na sinabi lang dahil yon ang dapat sabihin, ngunit walang anumang tunay na pakiramdam sa likod nito. Nagbigay ako ng isa pang pagkakataon. Anak, isang malaking leksyon para sa akin. Naghintay ako ng kahit anong salita ng pagalo. Kahit isang, okay lang yan, Dad, pera lang yan, or huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin. Naghintay ako ng kahit anong tanda na ang pag-aalala niya ay para sa akin at hindi para sa aking pera. Ngunit wala. Sa halip, ang narinig ko ay ang bagay na tuluyan ng sumira sa anumang natitirang pagtingin ko sa kanya. Dad, sabi niya, at umubo siya ng bahagya. Tungkol pala sa Pasko, sa Noche Buena. Alam mo si Isabel kasi medyo stressed siya sa paghahanda. At sa sitwasyon mo ngayon, baka mas makadagdag lang sa stress mo kung pipilitin mo pang pumunta. Siguro mas mabuti kung magpapahinga ka na lang muna diyan sa bahay mo para makapag-isip ka ng maayos kung paano ka makakabangon. At doon na iyon, ang hatol. Ang tunay niyang kulay ay lumabas ng buong buo. Ang imbitasyon ay hindi kailanman tungkol sa akin. Ito ay isang imbitasyon para sa aking bank account at ngayong wala na ang bank account na iyon, kanselado na rin ang imbitasyon. Ang aking presensya na dati isang biyaya ay biglang naging isang stress. Naiintindihan ko, sabi ko, at sa unang pagkakataon sa aming pag-uusap, ang aking boses ay naging tunay, naging matatag. Naiintindihan ko ng husto. Mabuti naman at naiintindihan mo, Dad, sabi niya, tila nakahinga ng maluwag dahil naging madali para sa kanya ang lahat. Sige, may kailangan pa akong gawin. Mag-usap na lang tayo ulit kapag nakaayos ka na. Ibinaba niya ang telepono. Matagal akong nakatitig sa kawalan, hindi ako umiyak, tapos na ako sa pag-iyak. Ang naramdaman ko ay isang malalim at nakakalamig na kalmado. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar. Ang pagsubok ay tapos na at ang resulta ay malinaw. Ang anak na minahal ko ay matagal nang nawala, pinalitan ng isang estranghero na ang puso ay gawa sa yelo at kasakiman. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan. Nawala na ang lahat ng awa. Ang natira na lang ay ang isang malinaw na layunin. Ang plano na dati isang ideya lamang ay naging isang pangako. Isang pangako sa aking sarili. Tapos na ang pagsubok. Ngayon, oras na para sa hatol. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ng Pasko ay lumipas na parang isang panaginip o marahil isang paggising mula sa isang napakahabang bangungot. Ang katahimikan sa aking bahay ay hindi na ang katahimikan ng kalungkutan. Ito na ngayon ang katahimikan ng kapayapaan. Ang bigat na dinala ko sa aking dibdib sa loob ng 20 taon, ang bigat ng sama ng loob at paghihintay ay unti-unting naglaho na parang isang makapal na hamog na hinawi ng sikat ng araw. Hindi ako naghanap ng balita tungkol sa kanila, hindi ko na kailangan. Sa isang maliit na komunidad tulad ng sa amin sa Laguna, ang mga kwento ay kumakalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Dumating ang mga balita sa akin nang hindi ko hinihiling sa pamamagitan ng mga usapan sa palengke, sa mga kwentuhan sa kapihan, at sa paminsan-minsang pagtawag mula sa mga dating kakilala na biglang nakaalala sa akin. Ang unang balita na nakarating sa akin ay mula kay Janet, ang aking kaibigan mula sa ospital.
Tumawag siya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Arturo, sabi niya, kinuntak ako ng mga awtoridad tungkol sa mga medical records na iyon. May isang anonymous tip daw silang natanggap tungkol sa pandaraya. Sana ay tama ang ginawa ko. Ginawa mo kung ano ang tama, Janet, sagot ko, habang dinidiligan ang aking mga halaman. Ang katotohanan ay laging tama. Ang kwento ng peking cancer ni Isabel ay sumabog na parang isang bomba. Kinagat ito ng lokal na media. Pagkatapos ay ng mga pambansang pahayagan. Mayroong isang bagay sa kwentong iyon na talagang nagpagalit sa mga tao. Ang pandaraya sa negosyo ay isa, ngunit ang paggamit sa isang sakit na kumitil sa buhay ng napakarami para lamang makapangolekta ng pera. Iyon ay isang kasalanan na hindi madaling mapatawad ng publiko. Ang kanyang Facebook page na dati puno ng mga mensahe ng simpatya at mga dasal ay naging isang pader ng galit at mga sumpa. Ang mga taong nag-donate mula sa mga simpleng manggagawa hanggang sa mga mayayamang negosyante ay nag-organisa at nagsampa ng kaso. Ang sitwasyon naman ni Miguel ay naging mas mabilis at mas brutal. Ang alyansa ng mga investor na tinulungan kong mabuo ay kumilos na parang isang perpektong makina. Gamit ang lahat ng ebidensyang ibinigay ko, ang kanilang mga abogado ay walang kahirap-hirap na pinatunayan ang sistematikong pandaraya. Ang sabi ng isang dating kasamahan sa trabaho na nakasalubong ko sa simbahan, wala nang natira, Arturo, kinuha lahat. Ang bahay, ang mga kotse, lahat ng pera sa bangko. Ang sabi, bumalik daw sa poder ng ina niya. Bumalik sa poder ng ina. Ang dalawang taong dating nag-aasam ng daan-daang milyon ay nagsisiksikan ngayon sa isang bahay na puno ng galit at sisihan habang hinaharap ang mga kasong kriminal na maaaring magkulong sa kanila sa loob ng maraming taon. Marahil inaasahan ninyo na ako ay nagdiwang, na ako ay nakaramdam ng matinding kasiyahan sa kanilang pagbagsak. Sa totoo lang hindi. Nang marinig ko ang mga balitang iyon, ang naramdaman ko ay hindi galak, hindi rin awa. Ang naramdaman ko ay wala. Isang malinis na kawalan na parabang sila ay mga tauhan sa isang libro na natapos ko nang basahin. Isinara ko na ang libro at wala na akong pakialam sa kung ano pa ang mangyayari sa kanila. Ang kanilang kwento ay tapos na sa aking buhay. At sa pagkatanto kong iyon, doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Ang sumunod na tagsibol ay isang pagbubunyag. Natuklasan ko na ang buhay na walang sama ng loob ay mas magaan, mas makulay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, naglakas loob akong gawin ang isang bagay para sa aking sarili. Kinuha ko ang aking luma, ngunit maaasahang Toyota at nagmaneho ako ng walang partikular na destinasyon. Dinala ako ng kalsada sa mga kabundukan ng Cordillera, sa mga dalampasigan ng Zambales, sa mga maliliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa akin bilang si Arturo Reyes, ang lalaking nanalo sa loto o ang lalaking nagpabagsak sa kanyang pamilya. Para sa kanila, ako ay isang simpleng manlalakbay, isang matandang lalaki na may mga ngiti sa kanyang mga mata. Sa isang maliit na bayan sa Palawan, nakilala ko ang isang retiradong guro na nagngangalang Elena. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang voluntaryong gawain sa pagtuturo sa mga katutubong Palauan na bumasa at sumulat. Mayroong isang kislap sa kanyang mga mata habang nagkukwento siya, isang kislap ng layunin at kasiyahan na matagal ko nang hindi nakikita sa aking sarili. Pagbalik ko sa Laguna, may bago na akong direksyon. Nag-sign up ako para magboluntaryo sa isang literacy program para sa mga matatanda na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa isang maliit na silid-aralan sa community center, tinuruan ko ang isang dating karpintero kung paano baybayin ang kanyang pangalan, isang labandera kung paano basahin ang mga karatula sa jeep at isang magsasaka kung paano pirmahan ang mga dokumento sa halip na gumamit ng thumb mark. Ang bawat maliit na tagumpay nila ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng kahit gaano kalaking pera. Dito, ang halaga ko ay hindi nasusukat sa aking bank account. Ang halaga ko ay nasa pasensya na ibinibigay ko sa kaalamang ibinabahagi ko. Dito, kailangan ako hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi
dahil sa kung sino ako. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang kahulugan na matagal ko nang hinahanap sa katahimikan ng aking bahay. Nakatira pa rin ako sa parehong simpleng bahay. Minamaneho ko pa rin ang parehong lumang kotse. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na simbolo ng aking kabiguan. Sila na ngayon ay mga pagpili. Isang pagpili na mamuhay ng simple dahil natuklasan ko na ang tunay na yaman ay wala sa mga bagay na naiipon mo, kundi sa buhay na nahahawakan mo. Isang gabi ng Mayo, habang nagpaplano ako ng isang biyahe para bisitahin ang Bicol at tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, muling tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Miguel sa screen. Sa isang iglap, bumalik ang isang pamilyar na kaba, ngunit mabilis itong nawala. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapunta ito sa voicemail. Nang maglaon, pinakinggan ko ang kanyang mensahe. Ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang dating yabang. Puno ito ng pagod at pagsisisi, isang mahabang, magulong paghingi ng tawad na may kasamang mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga problemang pinansyal at legal. Pinakinggan ko ito hanggang sa dulo at pagkatapos nang walang anumang bigat sa aking dibdib, pinindot ko ang delete. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil tapos na talaga. Kinabukasan ng umaga, inilagay ko ang aking mga gamit sa kotse. Ang Grand Canyon na pinaplano ko ay maaaring maghintay. Mayroon akong mas mahalagang pupuntahan. Mayroong mga taong nangangailangan ng tulong. Mayroon akong bagong buhay na kailangan kong ipagpatuloy. Habang paatras ako sa aking garahe, isang huling beses kong sinulyapan ang bahay kung saan ginugol ko ang napakaraming taon sa paghihintay ng isang tawag na hindi kailanman dumating sa tamang dahilan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ako naghihintay para sa kanila. Ang hinihintay ko pala ay ang aking sarili. Ang hinihintay ko ay ang araw na matututunan kong palayain ang nakaraan at yakapin ang kung ano ang nasa hinaharap. Ang daan sa unahan ko ay malawak at puno ng mga posibilidad. Tinapakan ko ang silinyador at nagmaneho ako patungo sa kung anuman ang susunod. Iniiwan ang nakaraan kung saan ito nararapat. Sa rearview mirror, unti-unting lumiliit sa bawat kilometrong aking tinatahak. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ako ay tunay na malaya. Ang desisyon na kumilos ay hindi isang biglaang pagsabog ng galit. Ito ay isang malamig at kinwentang hakbang na nabuo mula sa 20 taon ng sakit at pinatibay ng huling tawag na yon mula kay Miguel. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono at kasabay nito ang imbitasyon sa Pasko, alam ko na walang nang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang pag-ibig na may kondisyon ay hindi pag-ibig, ito ay pangingikil. At ang pangingikil ay kailangang harapin hindi ng emosyon, kundi ng lohika at estratehiya. Ang aking kusina na dati isang lugar ng malungkot na paghihintay ay naging aking war room. Ang mesa kung saan ako nag-iisang nagkakape ay napuno ng mga papel, mga lumang dokumento, mga printout mula sa internet at isang listahan ng mga pangalan na sinimulan kong buuin. Ang aking isipan na sinanay sa mundo ng accounting at real estate ay gumana na parang isang makina. Hindi na ako si Arturo, ang amang inabandona. Ako na ngayon si Arturo, ang investigador, ang tagapagtipon ng katotohanan. Ang unang hakbang ay alamin kung gaano kalalim ang butas na hinukay ng aking anak. Ang kwento ni Isabel tungkol sa isang startup na nangangailangan ng tulong ay malabong isang simpleng problema sa negosyo. May amoy ito ng isang bagay na mas malala. Ginamit ko ang mga koneksyon na nabuo ko sa loob ng maraming taon sa mundo ng negosyo sa Laguna. Isang tawag sa isang dating kasamahan sa Chamber of Commerce. Isang tanong sa isang kaibigang broker. Dahan-dahan, nabuo ang isang larawan. Brooks Tech Solutions, sabi ni Mang Jimmy, ang aking kaibigan sa Chamber, na may halong pagtawa at awa sa kanyang boses. Oo, ang batang iyan. Ang galing niyang magsalita, Arturo. Parang kaya niyang ibenta ang buhangin sa disyerto. Nangako siya ng isang revolusyonaryong software na magpapabago daw sa mundo. Maraming nakagat. Anong nangyari sa mga investor? Tanong ko. Bumuntong hininga si Mang Jimmy. Nasunog lahat sila. Ang sabi,
Ang pera ay napunta sa mga mamahaling tanghalian, mga biyahe sa ibang bansa, at isang magarbong opisina na walang laman. Ang software, walang software na lumabas. Bigla na lang siyang naglaho. Kasama ang milyon-milyong piso. Milyon-milyon. Milyon-milyon. Hindi lang pala 100 milyong piso. 100,000 taufas. Tulad ng una kong narinig, mas malaki pa. Gamit ang pangalan ng kumpanya, nagsaliksik ako sa internet. Ang digital footprint ni Miguel ay isang mapa ng kanyang mga kasalanan. Nakita ko ang mga rehistrasyon ng negosyo at sa mga dokumentong iyon, ang mga pangalan ng mga taong nagtiwala sa kanya. Mga pribadong investor, mga maliliit na negosyante, mga retirado na ipinuhunan ang kanilang ipon sa buong buhay. Ang kanilang mga pangarap ay naging panggatong para sa magarbong pamumuhay ng aking anak. Naramdaman ko ang isang kakaibang bigat sa aking puso. Ito ay higit pa sa personal na sama ng loob. Ito ay tungkol sa inhustisya. Ang mga taong ito tulad ko ay mga biktima ng kanyang panloloko. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aking laban ay hindi na lang para sa akin. Para na rin ito sa kanila. Isa-isa sinimulan kong tawagan ang mga pangalan sa listahan. Ito ang pinakadelikadong bahagi ng plano. Hindi ko alam kung paano sila magre-react. Maaring isipin nilang kasabwat ako o baka ibaba lang nila ang telepono. Ang una kong tinawagan ay ang pinakamalaking venture capital firm na nakalista. Isang Mr. Davidson ang nakausap ko. Ang boses niya ay pagod at puno ng pagkadismaya. Tumatawag po kayo tungkol kay Nicolas Miguel Reyes? Agad na tumalim ang kanyang boses. Ano po ang koneksyon ninyo sa kanya? Ako po ay isang taong naniniwala sa pananagutan, maingat kong sinabi. Naiintindihan ko po na may malaki siyang pagkakautang sa inyong kumpanya. Malaki ay isang maliit na salita, sabi ni Mr. Davidson. Ang pinag-uusapan natin ay sadyang pandaraya, pero naglaho siya. Walang forwarding address, walang contact information. Ang aming mga abogado ay sawang-sawa na. Paano kung sabihin ko sa inyo na alam ko kung nasaan siya? Narinig ko ang pag-usog ng kanyang upuan sa kabilang linya. Nakinig ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, ang address sa Laguna, ang numero ng telepono, at ang mga link sa social media accounts ni Miguel at Isabel na nagpapakita ng kanilang walang pakundangang paggasta. Ang pananabik sa boses ni Mr. Davidson ay halos mahahawakan ko na. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sabihin na lang po natin na may personal akong interes na makita ang hustisya na mananaig. Pagkatapos ni Mr. Davidson, tinawagan ko ang mga pribadong investor. Ang kanilang mga reaksyon ay halos magkakatulad. Una ay pagdududa na sinusundan ng hindi maikubling galit kapag ibinibigay ko na ang mga patunay. Ang walang hiyang iyon, sigaw ni Ginang Helen Martinez, isang byuda na nawala ng 5 milyong piso, 5,000 sa isang peking solar panel startup ni Miguel. Alam kong nagtatago lang siya kung saan. Sabi ng abogado ko, kailangan daw namin ng private investigator para mahanap siya. Ituring ninyo pong tapos na ang investigasyon, sabi ko. Ipadadala ko rin po sa inyo ang mga ebidensya ng kanyang kasalukuyang pamumuhay. Mga post sa social media na nagpapakita ng mga mamahaling binili, mga pagkain sa restaurant, mga luxury items habang sinasabing bangkarote siya. Pagsapit ng tanghali, nakatawag na ako sa 7 sa mga biktima. Bago matapos ang araw, sila ay bumubuo na ng isang collective lawsuit. Mayroon na silang conference call na naka-schedule kasama ang kanilang mga legal team. Nakaupo ako sa aking maliit na home office, napapaligiran ng mga papel at mga screenshot, nakikinig sa aking teleponong tumutunog para sa mga update. Bawat tawag ay nagdulot ng mas malaking kasiyahan kaysa sa nauna. Mr. Anonymous, sabi ni Mr. Davidson nang tumawag siya pabalik. Hindi ko alam kung sino ka, pero ibinigay mo sa amin ang eksaktong kailangan namin. Magsasampa kami ng emergency motions para i-freeze ang kanyang mga account at kumpiskahin ang anumang ari-arian na mahahanap namin. Gaano kabilis yan? Tanong ko. Pinag-uusapan natin ay mga araw, hindi linggo. Ang Pasko ay magiging isang napaka-interesanting panahon para kay Mr. Reyes. Isang alyansa ng mga biktima. Hindi ko ito plinano sa simula,
Ngunit habang nangyayari ito, naintindihan ko na ito ang tamang paraan. Hindi ito tungkol sa personal na paghihiganti ng isang ama. Ito ay tungkol sa komunidad na bumabangon laban sa isang manloloko. Sa loob ng 20 taon, si Miguel ay namuhay nang hindi hinaharap ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Malapit nang magbago iyon. Hoy, kang mga puwersa ng hustisya ay nagsisimula ng gumalaw at ako, ang amang itinuring niyang isang bigo, ang siyang tahimik na nag-aayos ng mga piyesa sa chessboard. Ang kaso laban kay Miguel ay matibay na. Ang testimonya ng mga galit na investor kasama ang digital trail ng kanyang paggasta ay sapat na para idiin siya. Ngunit may isa pang bahagi ng kanilang panloloko na kailangan kong ilantad. Isang kasinungalingan na sa aking palagay ay mas masahol pa, mas personal at mas karumaldumal, ang peking cancer ni Isabel. Ang panloloko ni Miguel ay tungkol sa pera. Ngunit ang panloloko ni Isabel, ito ay tungkol sa paglalaro sa emosyon at kabutihang loob ng mga tao. Ito ay pagnanakaw hindi lang ng pera, kundi ng simpatya, ng mga dasal at ng pag-asa. Habang sinusuri ko ang kanyang Facebook page, nakaramdam ako ng isang uri ng galit na iba sa naramdaman ko para kay Miguel. Ito ay isang malamig na galit. Ang bawat post na may larawan niya na mukhang pagod at may sakit, kasama ang mga caption tungkol sa kanyang matapang na pakikipaglaban, ay isang insulto sa mga taong tunay na dumadaan sa pagsubok na iyon. Ang bawat salamat sa inyong mga donasyon, ito'y malaking tulong sa aking chemotherapy, ay isang punyal sa puso ng komunidad. Alam kong nagsisinungaling siya. Nararamdaman ko ito sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang isang taong may malubhang karamdaman ay hindi magkakaroon ng lakas para mamuhay ng marangya tulad ng ipinapakita niya. Ngunit ang pakiramdam ay hindi sapat. Kailangan ko ng patunay. Isang patunay na hindi maikakaila, isang bagay na yayanig sa pundasyon ng kanyang kasinungalingan, at mayroon lang isang lugar kung saan ko iyon makukuha. Kinabukasan ng hapon, nagmaneho ako papunta sa St. Luke's Medical Center, isa sa mga ospital kung saan niya sinasabing sumasailalim siya sa experimental treatments. Ang gusali ay nakatayo ng marangya. Ang mga pader nito ay salamin, isang simbolo ng pag-asa para sa marami. Ngunit para sa akin, sa araw na iyon, ito ay isang lugar kung saan hahanapin ko ang katotohanan. Ang amoy ng antiseptiko sa loob ay nagbalik sa akin sa alaala ng aking sariling operasyon sa puso maraming taon na ang nakalipas. Ang alaala ng aking pag-iisa at takot sa loob ng mga pader na iyon. Ang alaala ng isang tawag na hindi sinagot. Iwinaksi ko ang mga iniisip na iyon, kailangan kong mag-focus. Pumunta ako sa Medical Records Office. Doon alam kong nagtatrabaho si Janet Morrison or Tita Janet sa marami. Asawa siya ng dati kong kliyente noong ako'y isang accountant pa lamang. Isang mabait at matuwid na babae na alam kong pinahahalagahan ng katapatan. Nagulat siya nang makita ako. Arturo Reyes, anong ginagawa mo dito? Ngumiti ako ng bahagya. Tita Janet, kumusta na po? Kailangan ko po sana ng isang pabor. At alam kong ito ay isang napakadelikadong hiling. Ang kanyang ekspresyon ay naging maingat. Anong klaseng pabor, Arturo? Inilabas ko ang business card ni Mr. Davidson, ang abogado ng venture capital firm. Tumutulong po ako sa isang investigasyon sa Pandaraya, paliwanag ko. May isang babae na nangongolekta ng donasyon para sa isang cancer na hindi naman niya taglay. May mga buhay na nasisira dahil sa kanyang kasinungalingan. Tinitigan ni Janet ang card pagkatapos ay tumingin pabalik sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Arturo, alam mo namang hindi ako basta-basta pwedeng maglabas ng si Isabel Cruz, Tita Janet, sabi ko. Ang pangalan niya ay parang lason sa aking dila. Ang dati kong asawa. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Isang pagbabago mula sa profesional na pag-iingat tungo sa personal na pag-unawa. Kilala niya ang kwento namin. Alam niya kung paano ako iniwan. Ito ay mananatili sa ating dalawa, mahina niyang sinabi, bago tumalikod at pumasok sa isang silid na puno ng mga folder. 20 minuto ang lumipas
Bawat minuto ay parang isang oras. Nang bumalik si Janet, may dala siyang isang manipis na folder. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Inabot lang niya ito sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat ng kailangan kong malaman. Umupo ako sa loob ng aking kotse sa parking lot ng ospital. Ang sobre ay nanginginig sa aking mga kamay. Dahan-dahan pinuksan ko ito. Ang mga ilaw mula sa poste ng parking lot ay nagbigay ng isang malupit na liwanag sa mga papel sa loob. Binasa ko ang bawat linya. Clean medical history for the past 5 years. Mga regular na check-up. Pagpapalinis ng ngipin. Isang minor na kaso ng sinusitis noong nakaraang tagsibol. Iyon lang. Walang oncology appointment. Walang chemotherapy session. Walang anumang pagsusuri na may kaugnayan sa cancer. Walang diagnosis ng cancer. Wala. Ang buong kwento ni Isabel ay isang gawa-gawa. Isang masalimuot na kasinungalingan na idinisenyo para biktimahin ang kabutihan ng iba. Ang bawat donasyon, bawat mensahe ng simpatya, bawat dasal na ipinadala sa kanya ay batay sa isang kathang isip. Isinara ko ang folder at inilagay sa aking tabi. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang bato. Habang nagmamaneho ako pauwi sa tahimik na mga kalsada ng Laguna, naisip ko ang etika ng aking ginawa. Kumuha ako ng pribadong medical records sa pamamagitan ng personal na koneksyon. Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang mga pamilyang nagpapadala ng 20 pisong donasyon na halos hindi nila kayang gastusin, sa paniniwalang tumutulong sila sa isang nag-aagaw buhay na babae. Naisip ko ang kanilang katapatan na ginantihan ng panluloko. Ang ilaw sa trapiko ay naging berde at nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Minsan para makamit ang hustisya, kailangan mong madumihan ang iyong mga kamay. Pagdating sa bahay, inilagay ko ang medical records sa aking master folder, katabi ng impormasyon mula sa mga investor at mga kumpirmasyon ng demanda. 3 magkakaibang anggulo ng pag-atake, lahat ay maingat na inorkestra, lahat ay perpektong nakatiming. Sina Miguel at Isabel ay gumugol ng 20 taon sa paniniwalang mas matalino sila kaysa sa lahat. Ang Pasko ay susubok sa teoryang iyon. Sumulyap ako sa labas ng aking bintana kung saan kumikislap ang mga ilaw ng Pasko sa mga bahay ng aking mga kapitbahay. Ang Kapaskuhan ay malapit nang maging napaka-interesante para sa pamilya Reyes. Dumating ang araw ng Pasko, malinaw at malamig, isang perpektong araw para sa isang pagtatanghal na 20 taon kong hinintay. Nagbihis ako ng maingat, hindi masyadong formal, hindi rin masyadong kaswal. Ang itsura ng isang mapagmahal na ama at lolo na nasasabik na makasama muli ang kanyang pamilya. Nagmaneho ako papunta sa address na ibinigay ni Miguel, isang magarbong bahay sa isang gated subdivision na halatang hindi abot kaya ng isang lehitimong startup founder. Ang mga ilaw ng Pasko sa kanilang beranda ay nakasabit ng walang kaayusan, isang maliit na detalye na nagsasabi ng malaking kwento tungkol sa kanila. Maganda sa labas, magulo sa loob. Huminga ako ng malalim at pinindot ang doorbell. Inihahanda ang aking mukha sa isang ngiti na puno ng kunwaring kagalakan. Dad, si Miguel ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mga braso ay nakabukas ng malapad, na para bang linggo-linggo kaming naghahapunan sa halip na 20 taon ng katahimikan. Nakarating ka. Tuloy. Lumitaw si Isabel sa kanyang likuran. Mas payat kaysa sa natatandaan ko. Ngunit mayroon pa ring parehong mapanuring tingin. Arturo, ang saya naming makita ka. Mukha kang masagana. Ang kanyang papuri ay may kasamang pagsusuri, tinitimbang ang halaga ng aking suot na relo at sapatos. Pumasok ako sa kanilang sala, napansin ang mga mamahaling kasangkapan na hindi magkakatugma, ang sobrang laking telebisyon, at ang mga designer bags na basta na lang nakasabit sa mga upuan. Lahat ay binili gamit ang pera ng ibang tao, walang duda. Salamat sa pag-imbita sa akin, sabi ko. May dala akong espesyal para mamaya, isang sorpresa para sa inyong dalawa. Agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Sorpresa? Sabi ni Isabel, ipinagdikit ang kanyang mga palad. Ang bait mo naman. Umupo kami para sa Noche Buena sa isang mesang pwedeng kumain ang 12 tao, puno ng mga pagkaing mukhang kahanga-hanga ngunit lasang binili lang sa deli ng grocery.
May lechon, hamon, at queso de bola. Si Miguel ang naghiwa ng pabo na may kasamang pag-arte, habang si Isabel naman ay nagsasalin ng alak at paulit-ulit akong tinatanong tungkol sa aking pagbangon mula sa pagkalugi sa cryptocurrency. Ang swerte mo talaga at nakabawi ka, sabi niya. Hindi tumitingin ng diretso sa aking mga mata. Ang mga market na iyan ay talagang hindi mahuhulaan. Oo nga, sang-ayon ko, habang hinihiwa ko ng perpekto ang aking pabo. Ngunit natutunan kong maging mas maingat sa kung sino ang pagkakatiwalaan ko pagdating sa payong pinansyal. Pagkatapos noon, inilatag ni Miguel ang kanyang detalyadong presentasyon tungkol sa kanyang AI investment opportunity. Puno ito ng mga numero, mga projected returns at isang pakiramdam ng pagkaapura. Tumango-tango ako, nagtatanong ng mga bagay na magmumukhang interesado ako habang pinagmamasdan ang kanilang mga mukha na lalong nagiging masigla sa bawat senyales ng aking posibleng pamumuhunan. Ang katok sa pinto ay dumating sakto noong inihahain ni Isabel ang panghimagas. Isang katok na malakas, may awtoridad, ang uri ng katok na nangangahulugang negosyo. Kumunot ang noo ni Miguel. Wala naman akong inaasahang bisita. Naglakad siya papunta sa pinto, kasunod kami ni Isabel. Sa bintana, nakita ko ang isang lalaking naka-Amerikana na may hawak na sobre. Si Mr. Nicolas Miguel Reyes po? Tanong ng lalaki nang buksan ang pinto. Ako nga. Pinapaabot po ito sa inyo. Inabot ng lalaki ang sobre at mabilis na tumalikod. Tinitigan ni Miguel ang mga papel, ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang muka habang binabasa niya. Hindi ito maaari. Ano yan, mahal? Sumilip si Isabel sa kanyang balikat. Isang demanda, maraming demanda, ang mga investor nahanap nila ako. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang mga pahina ng mga legal na dokumento. Emergency asset freezes, demands for restitution, criminal fraud allegations. Paano? Paano nila nalaman kung nasaan ako? Ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Pinanatili ko ang aking ekspresyon ng isang nag-aalalang ama habang sa loob-loob ko ay ninamnam ko ang bawat sandali ng kanyang pagpanik. Naku po, sabi ni Isabel habang binabasa rin ang mga papel. Stanley, ang sama naman ng timing, sa gitna pa talaga ng hapunan sa Pasko. Ang mga ganyang bagay ay may sariling paraan ng paghabol sa tao, mahinahon kong sinabi. Si Miguel ay nagpabalik-balik na ngayon sa sala, isinasabunot ang mga kamay sa kanyang buhok. Kailangan kong tawagan ang abogado ko, hindi, kailangan kong umalis dito, pwede nilang i-freeze ang lahat, ang bahay, ang mga account, lahat. Magkano ang hinihingi nila? Tanong ni Isabel. $2 milyong, mahigit 100 milyong piso o 100,000 kasama pa ang danyos at interes. Mukha siyang masusuka. Doon na bumaling sa akin si Isabel na may pamilyar na ekspresyon na naaalala ko mula sa aming pagsasama, ang ekspresyon na lumalabas tuwing may kailangan siyang mahal. Stanley, maingat niyang sinabi, alam kong alanganin ito pero ang pamilya ni Miguel, ang anak natin at sa swerte mo kamaylan, baka pwede kang tumulong sa mga legal fees kahit pansamantala lang habang inaayos ito. Kinuha niya ang kanyang telepono marahil para simulan nang kwentahin kung magkano ang kaya niyang makuha mula sa akin. Ngumiti ako sa kanya, ang parehong pasensyosong ngiti na isinuot ko sa loob ng 20 taon ng manipulasyon at pagwawalang bahala. Sa totoo lang, Isabel, sa tingin ko ay magkakaroon ka ng mas malaking problema kaysa sa mga legal fees. Tumingin siya mula sa kanyang telepono. Anong ibig mong sabihin? Kasabay noon ang kanyang telepono ay umilaw. Isang notification, tapos isa pa, tapos sunod-sunod na. Anong nangyayari? Bulong niya, binuksan niya ang kanyang Facebook. Ang unang badge ay nagpakita ng 927 na mensahe, itinaas niya ang kanyang kilay. Pagkatapos, sinimulan niyang mag-scroll. Anong kalokohan ito? Ang kanyang mukha ay namutla habang nagbabasa. Manloloko, sinungaling, kahiya-hiya. Ang kanyang telepono ay nanginginig sa kanyang mga kamay. May news article, babae sa Laguna na booking sa Peking cancer scam. Inagaw ni Miguel ang telepono at pinasa ng malakas.
Isang hindi nagpakilalang source ang nagbigay ng medical records na nagpapatunay na si Isabel Cruz ay hindi kailanman sumailalim sa gamutan para sa kanser sa kabila ng pagkolekta ng milyon-milyong piso sa mga donasyon. Hindi ito pwedeng mangyari, pumiyok ang boses ni Isabel. May nag-hack ng medical records ko. Illegal ito. Totoo ba? Tanong ni Miguel. Ang boses niya ay nakakamatay sa katahimikan. Siyempre hindi. Lumalaban ako sa cancer. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita ko ang pagdududa sa mga mata ni Miguel. Sabay silang bumaling sa akin na para bang bigla nila akong naalala. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang halo ng desperasyon at pag-asa. Stanley, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay muling naging matamis sa kabila ng takot. Sinabi mong may sorpresa ka para sa amin. Pakiusap, sabihin mong dala mo ang pinag-usapan natin, ang pera. Kailangan namin ito ngayon higit kailanman. Tumango si Miguel. Dad, alam kong masama ang itsura nito, pero kaya nating ayusin ito. Sa tulong mo, makakakuha tayo ng pinakamagagaling na abogado. Kaya nating pagtakpan ang lahat ng ito. Dahan-dahan akong tumayo, maingat na inilapag ang aking tasa ng kape. Sa totoo lang, sabi ko, ang aking boses ay pumuno sa katahimikan ng silid. Naibigay ko na ang sorpresa ko. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang usok. Naglakad ako papunta sa sabitan ng Amerikana at isinuot ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isabel. Ang ibig kong sabihin ay eksakto sa sinabi ko. Ang lahat ng ito, ang mga demanda, ang balita, ako ang sorpresa. Pero ang pera, simula ni Miguel. Walang pera, hindi para sa inyo. Lumakad ako papunta sa pinto. Stanley, sandali. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Ngunit binuksan ko na ang pinto at humakbang palabas sa malamig na gabi ng Pasko. Isinara ko ang pinto sa aking likuran. Pinuputol ang kanilang mga sigaw at pakiusap. Naglakad ako papunta sa aking kotse nang hindi lumilingon. Sa loob ng bahay na iyon, iniwan ko ang 2 taong gumugol ng 20 taon sa paniniwalang mas matalino sila. Ngayon naiwan sila sa mga guho ng kanilang kasinungalingan na walang sino man kundi ang kanilang sarili na dapat sisihin. Ang paghuhukom ay tapos na. Ang mga araw pagkatapos ng gabing iyon ng Pasko ay lumipas na parang isang panaginip o marahil isang paggising mula sa isang napakahabang bangungot. Ang katahimikan sa aking bahay ay hindi na ang katahimikan ng kalungkutan. Ito na ngayon ang katahimikan ng kapayapaan. Ang bigat na dinala ko sa aking dibdib sa loob ng 20 taon, ang bigat ng sama ng loob at paghihintay ay unti-unting naglaho na parang isang makapal na hamog na hinawi ng sikat ng araw. Hindi ako naghanap ng balita tungkol sa kanila. Hindi ko na kailangan. Sa isang maliit na komunidad tulad ng sa amin sa Laguna, ang mga kwento ay kumakalat ng mas mabilis pa sa apoy sa tuyong damo. Dumating ang mga balita sa akin nang hindi ko hinihiling sa pamamagitan ng mga usapan sa palengke, sa mga kwentuhan sa kapihan at sa paminsan-minsang pagtawag mula sa mga dating kakilala na biglang nakaalala sa akin. Ang unang balita na nakarating sa akin ay mula kay Janet, ang aking kaibigan mula sa ospital. Tumawag siya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Arturo, sabi niya, kinontak ako ng mga autoridad tungkol sa mga medical records na iyon. May isang anonymous tip daw silang natanggap tungkol sa pandaraya. Sana ay tama ang ginawa ko. Ginawa mo kung ano ang tama, Janet, sagot ko, habang dinidiligan ang aking mga halaman. Ang katotohanan ay laging tama. Ang kwento ng peking cancer ni Isabel ay sumabog na parang isang bomba. Kinagat ito ng lokal na media pagkatapos ay ng mga pambansang pahayagan. Mayroong isang bagay sa kwentong iyon na talagang nagpagalit sa mga tao. Ang pandaraya sa negosyo ay isa, ngunit ang paggamit sa isang sakit na kumitil sa buhay ng napakarami para lamang makapangolekta ng pera. Iyon ay isang kasalanan na hindi madaling mapatawad ng publiko. Ang kanyang Facebook page na dati puno ng mga mensahe ng simpatya at mga dasal ay naging isang pader ng galit at mga sumpa. Ang mga taong nag-donate mula sa mga simpleng manggagawa hanggang sa mga mayayamang negosyante ay nag-organisa at nagsampa ng kaso. Ang sitwasyon naman ni Miguel
ay naging mas mabilis at mas brutal. Ang alyansa ng mga investor na tinulungan kong mabuo ay kumilos na parang isang perpektong makina. Gamit ang lahat ng ebidensyang ibinigay ko, ang kanilang mga abogado ay walang kahirap-hirap na pinatunayan ang sistematikong pandaraya. Ang sabi ng isang dating kasamahan sa trabaho na nakasalubong ko sa simbahan, wala nang natira, Arturo, kinuha lahat. Ang bahay, ang mga kotse, lahat ng pera sa bangko. Ang sabi, bumalik daw sa poder ng ina niya, bumalik sa poder ng ina. Ang 2 taong dating nag-aasam ng daan-daang milyon ay nagsisiksikan ngayon sa isang bahay na puno ng galit at sisihan, habang hinaharap ang mga kasong kriminal na maaaring magkulong sa kanila sa loob ng maraming taon. Marahil inaasahan ninyo na ako ay nagdiwang, na ako ay nakaramdam ng matinding kasiyahan sa kanilang pagbagsak. Sa totoo lang hindi. Nang marinig ko ang mga balitang iyon, ang naramdaman ko ay hindi galak, hindi rin awa. Ang naramdaman ko ay wala. Isang malinis na kawalan na parabang sila ay mga tauhan sa isang libro na natapos ko nang basahin. Isinara ko na ang libro at wala na akong pakialam sa kung ano pa ang mangyayari sa kanila. Ang kanilang kwento ay tapos na sa aking buhay. At sa pagkatanto kong iyon, doon ko naramdaman ang tunay na kalayaan. Ang sumunod na tagsibol ay isang pagbubunyag. Natuklasan ko na ang buhay na walang sama ng loob ay mas magaan, mas makulay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, naglakas loob akong gawin ang isang bagay para sa aking sarili. Kinuha ko ang aking luma, ngunit maaasahang Toyota at nagmaneho ako ng walang partikular na destinasyon. Dinala ako ng kalsada sa mga kabundukan ng Cordillera, sa mga dalampasigan ng Zambales, sa mga maliliit na bayan kung saan walang nakakakilala sa akin bilang si Arturo Reyes, ang lalaking nanalo sa loto, o ang lalaking nagpabagsak sa kanyang pamilya. Para sa kanila, ako ay isang simpleng manlalakbay, isang matandang lalaki na may mga ngiti sa kanyang mga mata. Sa isang maliit na bayan sa Palawan, nakilala ko ang isang retiradong guro na nagngangalang Elena. Ikinuwento niya sa akin ang kanyang voluntaryong gawain sa pagtuturo sa mga katutubong Palauan na bumasa at sumulat. Mayroong isang kislap sa kanyang mga mata habang nagkukwento siya, isang kislap ng layunin at kasiyahan na matagal ko nang hindi nakikita sa aking sarili. Pagbalik ko sa Laguna, may bago na akong direksyon. Nag-sign up ako para magboluntaryo sa isang literacy program para sa mga matatanda na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sa isang maliit na silid-aralan sa community center, tinuruan ko ang isang dating karpintero kung paano baybayin ang kanyang pangalan, isang labandera kung paano basahin ang mga karatula sa jeep at isang magsasaka kung paano pirmahan ang mga dokumento sa halip na gumamit ng thumb mark. Ang bawat maliit na tagumpay nila ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng kahit gaano kalaking pera. Dito, ang halaga ko ay hindi nasusukat sa aking bank account. Ang halaga ko ay nasa pasensya na ibinibigay ko sa kaalamang ibinabahagi ko. Dito, kailangan ako hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. Ito pala ang pakiramdam. Ito pala ang kahulugan na matagal ko nang hinahanap sa katahimikan ng aking bahay. Nakatira pa rin ako sa parehong simpleng bahay. Minamaneho ko pa rin ang parehong lumang kotse. Ngunit ngayon, ang mga ito ay hindi na simbolo ng aking kabiguan. Sila na ngayon ay mga pagpili. Isang pagpili na mamuhay ng simple dahil natuklasan ko na ang tunay na yaman ay wala sa mga bagay na naiipon mo, kundi sa buhay na nahahawakan mo. Isang gabi ng Mayo, habang nagpaplano ako ng isang biyahe para bisitahin ang Bicol at tumulong sa mga nasalanta ng bagyo, muling tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Miguel sa screen. Sa isang iglap, pumalik ang isang pamilyar na kaba. Ngunit mabilis itong nawala. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mapunta ito sa voicemail. Nang maglaon, pinakinggan ko ang kanyang mensahe. Ang kanyang boses ay iba na. Wala na ang dating yabang. Puno ito ng pagod at pagsisisi. Isang mahabang, magulong paghingi ng tawad na may kasamang mga pahiwatig
tungkol sa kanilang mga problemang pinansyal at legal. Pinakinggan ko ito hanggang sa dulo at pagkatapos ng walang anumang bigat sa aking dibdib, pinindot ko ang delete. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil tapos na talaga. Kinabukasan ng umaga, inilagay ko ang aking mga gamit sa kotse. Ang Grand Canyon na pinaplano ko ay maaring maghintay. Mayroon akong mas mahalagang pupuntahan, mayroong mga taong nangangailangan ng tulong. Mayroon akong bagong buhay na kailangan kong ipagpatuloy. Habang paatras ako sa aking garahe, isang huling beses kong sinulyapan ang bahay kung saan ginugol ko ang napakaraming taon sa paghihintay ng isang tawag na hindi kailanman dumating sa tamang dahilan. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ako naghihintay para sa kanila. Ang hinihintay ko pala ay ang aking sarili. Ang hinihintay ko ay ang araw na matututunan kong palayain ang nakaraan at yakapin ang kung ano ang nasa hinaharap. Ang daan sa unahan ko ay malawak at puno ng mga posibilidad. Tinapakan ko ang silinyador at nagmaneho ako patungo sa kung ano man ang susunod. Iniiwan ang nakaraan kung saan ito nararapat. Sa rearview mirror, unti-unting lumiliit sa bawat kilometrong aking tinatahak. En basing were poet kakatnos mas na van de packet te gar panahon, Rossi don't number 4,